Sa gitna ng maingay na traffic ng Quezon City noong tag-araw ng 2018, kung saan ang init ng araw ay parang walang katapusan na pagsubok sa mga naninirahan sa lungsod, ay nagtatago ang isang maliit na coffee shop na nagngangalang Kape at Kwento. Ito ang kanlungan ni Lilibeth Alcantara, o Beth sa mga malapit sa kanya, isang 28 taong gulang na graphic designer na nag-iisa sa Manila mula nang mag-college siya sa UP Diliman. Araw-araw, pagkatapos ng mahabang oras sa harap ng computer na nagde-design ng mga logo at posters para sa mga kliyente na halos hindi niya kilala, pupunta si Beth sa shop na iyon. Doon sa amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang tunog ng jazz music, makakahanap siya ng kaunting kapayapaan. Hindi niya inaasahan na doon din niya makikilala ang lalaking magbabago ng takbo ng buhay niya. Isang hako ng Hunyo, habang naghihintay si Beth ng kanyang ice latte, naupo sa harap niya si Ramon Salazar, o Mong sa mga kaibigan, isang 30 anyos na sales manager sa isang pharmaceutical company. Bagong dating lang si Mon mula sa probinsya ng Tarlac, kung saan iniwan niya ang mga alaala ng kanyang ama, na biglang nawala sa atake sa puso ilang buwan lamang ang nakalipas. "Excuse me, miss, available ba tong upuan?" Sobrang sikip na sa labas, tanong ni Mon. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may bahid ng pagod mula sa mahabang biyahe. Ngumiti si Beth, ang kanyang mga mata na kulay tsokolate ay nagningning sa liwanag ng bintana. "Oo naman, sir. Sige, umupo ka." "Parang ikaw din. Pagod na pagod sa itsura mo." Mula roon, nagsimula ang kanilang mga pag-uusap. Sa loob ng 6 na buwan, halos araw-araw na silang magkikita sa parehong mesa sa sulok ng shop. Si Beth, na laging may sketchpad sa tabi niya, ay magsusulat ng mga ideya habang nagkukwento si Mon tungkol sa kanyang bagong buhay sa syudad. Ang mga meeting na walang katapusan, ang mga kliyente na parang mga boss sa pelikula, at ang lungkot ng pagiging mag-isa sa isang kondo na walang tunog ng mga manok sa umaga, tulad sa probinsya. "Alam mo, Beth, minsan iniisip ko, bakit kaya ako pumunta rito? Para sa pera o para talagang magsimula ulit?" Sabi ni Mon isang araw habang hinahalo ang kanyang black coffee. Tumingin si Beth sa kanya. Ang kanyang ngiti ay parang sikat ng araw pagkatapos ng ulan. Kasi Mon, ang buhay ay hindi perpekto. Pero sa gitna ng lahat ng gulo, may mga bagay na naghihintay na matuklasan mo. Tulad ng coffee shop na ito o ng isang taong magkukwento sa iyo ng mga pangarap niya. At nagbahagi nga sila ng mga pangarap. Si Beth na lumaki sa isang pamilya na puno ng kwento ng paghihirap. Ang kanyang ina na namatay noong siya'y pilin dahil sa kanser. Iniwan siyang mag-isa kasama ang ate niyang si Marisol, ay nangangarap ng sariling art studio. "Gusto ko, Mon, ng isang lugar na puno ng kulay, kung saan pwede akong mag-design hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili ko rin. Yung tipong pagpasok mo, makakalimutan mo ang lahat ng problema." Sumang-ayon si Mon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "At ako, simple lang. Gusto ko ng tahimik na buhay ng pamilya. Yung may asawa na magluluto ng sinigang tuwing Sabado at mga anak na tatakbo-takbo sa hardin. Hindi yung puro sales quota at traffic sa EDSA. Ang mga tawanan nila ay lumalaban sa ingay ng mga customer. At sa bawat kwento, lumalakas ang ugnay nila." Hanggang isang araw, nang mag-imbita si Mon ng lunch date sa Luneta Park, malapit sa Intramuros. Hindi na nakayanan ni Beth ang pagtanggi. "Sige, Mon, pero promise walang pressure ha, pure kwento lang tayo." Habang lumalago ang kanilang romance, hindi sila nag-iisa. Nag-ambag ng saya ang matalik na kaibigan ni Beth, si Clarita Fuentes, o Clara, isang 29 anyos na lively na guro sa isang public school sa Quezon City. Si Clara ay parang hangin na hindi mapigilan. Laging nag-oorganisa ng group hangouts na nagiging highlight ng kanilang linggo. "Beth, girl, sino ba tong Simon na yan? Parang leading man sa teleserye?" Natatawang tanong ni Clara habang naglalakad sila sa park. Ang braso ni Beth ay nakapulupot sa kanya.
Clara, ano ba? Seryoso kami? Hindi naman ganun kadramatic. Sagot ni Beth, ngunit ang pisngi niya ay namumula. Sumama rin sa kanila ang asawa ni Clara, si Emilio Reyes o Milo, isang 30 anyos na mekaniko sa isang auto shop sa Cubao. Si Milo ay tahimik ngunit matalino, lagong may payo para sa mga bagong dating sa syudad tulad ni Mon. Sa isa nilang barbecue night sa bahay ni Clara sa Project 6, habang nagiinit ng uling si Milo, lumapit siya kay Mon na nag-aaral ng mapa sa phone. Pare, Mon, ang city life parang kotse na may sira sa brake. Patuloy na patakbo pero kailangan mong mag-inat. Huwag kang magmadali sa trabaho. At sa babae, ha? Sige, magpakita ka ng totoong lalaki. Tulad ko kay Clara. Dati, nag-aaway kami tuwing traffic, pero ngayon, solid na kami. Ang mga gabi-gabi na text messages ni Mon kay Beth ay naging mas matagal, puno ng mga inside jokes tungkol sa kanilang unang pagkikita. Miss na kita, Beth, yung tawa mo sa coffee shop, parang gamot sa lahat ng sakit ko. At si Beth, na dati ay sanay sa pag-isa, ay nagsimulang magplano ng hinaharap na hindi na mag-isa. Hanggang sa 2 taon ng relasyon nila, noong taglamig ng 2020, kung kailan ang mundo ay parang natigil sa pandemya, nagdesisyon si Mon na gawin ang pinakamalaking hakbang sa isang beach sa Batangas kung saan ang alon ay mahinang humahampas sa dalampasigan. Habang naglalakad sila, huminto siya at lumuhod. Sa kanyang bulsa ay ang singsing na minana sa kanyang ina. Isang simple na ginto na may maliit na diamante na naglalahad ng mga alaala ng pag-ibig na nawala. Beth, sa 3 taon ito, natutunan ko na ang buhay ay hindi perpekto, pero ikaw ang perpekto para sa akin. Pwede mo ba akong pakasalan? Pwede ba kitang mahalin habang buhay? Umiiyak si Beth. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi habang naaalala ang kanyang ina. Ang mga yakap na hindi nababalik. Ang mga payo na hanapin mo ang taong magpapangiti sa'yo araw-araw, anak. Mon, oo. Oo, sasama ako sa'yo. Pero promise mo, hindi tayo magiging tulad ng mga magulang natin na naghihirap mag-isa. Sama-sama tayo, ha? Yakap-yakap sila habang ang dagat ay saksi sa kanilang pangako. At sa Disyembre 2021, pagkatapos ng mga buwan ng pagpaplano sa gitna ng pagbabalik ng normal sa mundo, nagpakasal sila sa isang simple na seremonya sa isang chapel sa Antipolo. Ang hangin ay malamig, puno ng amoy ng pine trees, at ang chapel ay puno ng mga bulaklak na pinili mismo ni Beth, mga rosas at sampagita na naglalahad ng kanilang pagmamahal. Nag-volunteer bilang maid of honor ang ape ni Beth, si Marisol Villanueva, o Sol, isang 34 anyos na accountant na kilala sa kanyang matalim na wit. Beth, ikaw na ang susunod na magiging boss ko sa buhay. Pero seryoso, Mon, alagaan mo tong kapatid ko ha. Kung hindi, ikaw ang aasikasuhin ko sa audit ng BIR. Natatawang banta ni Sol sa reception, habang ang asawa niyan si Gregorio Ortiz, o Greg, isang 37 anyos na construction foreman, ay tumatawa sa tabi. Sol, tigilan mo na. Si Mon mukha pang matino. Pare, Mon, welcome sa club ng mga asawa. Next, magkaanak na kayo para may playmate ang mga bata ko, sabi ni Greg habang nag-aabot ng beer sa mga bisita. Ang reception ay puno ng tawa at kwento. Si Clara na nag-cater ng mga homemade lumpia, si Milo na nag-volunteer na DJ, at si Dora, isang kapitbahay na hindi pa nila kilala ng mabuti, ngunit sumari sa sayawan. Sa gabing iyon, habang sumasayaw si Beth kay Mon sa ilalim ng string lights, naramdaman niya ang simula ng isang bagong kabanata. Hindi niya alam na ang mga taon na darating ay magdadala ng pagsubok, ngunit sa ngayon, sa gitna ng kanilang pagsasama, ang mundo ay perpekto. Ang tunog ng mga kampana sa chapel ng Antipolo ay hindi pa nawawala sa mga alaala ni Beth nang sumapit ang Enero 2022 pagkatapos ng kanilang honeymoon sa isang simpleng beach resort sa Puerto Galera, kung saan naglakad sila sa buhangin habang nagbabahagi ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig, ay nagdesisyon silang magsimula ng bagong kabanata sa isang modestong 2-bedroom house sa Marikina.
ito ay isang bahay na hindi kagaya ng mga mataas na kondo sa Quezon City. Simpleng parangal sa kanilang pagmamahal na may maliit na hardin sa likod at balkonahe na nakaharap sa tahimik na kalye ng Barangay Concepcion. Beth, tingnan mo to. Sarili nating tahanan. Hindi na magbabahay-bahay. Dito na tayo magtatayo ng pamilya. Sabi ni Mon habang inilalagay ang mga kahon sa sala, ang kanyang pawis na tumutulo sa noo mula sa pagbubuhat ng mga gamit. Ngumiti si Beth. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Naaalala ang mga araw na mag-isa siya sa maliit na apartment. Oo, Mon, dito na tayo magsisimula ng totoong buhay. Walang mas lalong perpekto kaysa to. Sa loob ng bahay na iyon, nagsimulang mag-freelance si Beth. Hindi na siya kailangang magpunta sa opisina. Sa halip, gumugugol siya ng mga oras sa isang maliit na desk sa kwarto na may view ng hardin kung saan nagsisimula na ang mga rosas na itinanim niya. Ang kanyang freelance work, mga logo para sa mga maliit na negosyo, posters para sa events, ay lumalago ng dahan-dahan, ngunit sapat na upang suportahan ang kanilang gastusin. Si Mon naman ay nagpapatuloy sa kanyang demanding na trabaho sa pharmaceutical company, na madalas na naguubos ng kanyang enerhiya sa walang katapusang traffic sa C5 at mga client meetings na umaabot hanggang gabi. Beth, ang hirap na ng biyahe. Parang hindi na ako makahinga sa loob ng kotse. Reklamo ni Mon isang gabi habang naghuhubad ng kanyang coat at humuhiga sa sofa. Pero para sa atin to ha, para sa bahay na to. Hinalikan niya si Beth sa noo, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagod na hindi niya maipaliwanag. Upang matulungan sa gawaing bahay at hikayatin ang kanilang bagong routine, nag-hire sila ng maid na si Isabel Quinto o Bel sa mga malapit sa kanya. Isang 47 anyos na mula sa Bicol na may ngiting laging handa sa pagtulong. Si Bel ay nangangarap maging nurse. May mga libro pa siya tungkol sa anatomy na nakatago sa kanyang bag. Ngunit nagtrabaho muna upang suportahan ang kanyang mga kapatid na nag-aaral pa sa elementarya sa Naga City. Ma'am Beth, Sir Mon, salamat po sa pagkakataon. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang bahay niyo. Sabi ni Bel sa unang araw niya habang nagpupunas ng sahig sa kusina. Agad na naging bahagi siya ng kanilang routine. Tuwing linggo, nagluluto siya ng adobo na may tamang timpla ng suka at bawang na nagiging highlight ng kanilang linggo. Bel, ang sarap nito. Parang luto ng nanay ko sa probinsya. Papuri ni Mon habang kumakain sa mesa. Ang kanyang mukha ay nadiliwanag sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang buwan. Salamat po sir. Sikrep ko po, dagdag ng dahon ng laurel para mas malalim ang lasa. Tulad ng pag-ibig, dahan-dahang lumalago. Tumawa si Beth. Naaalala ang kanyang sariling mga recipe mula sa ina. Bel, ikaw na ang official cook natin. Pero minsan, turuan mo rin ako ha para hindi ka mag-isa sa kusina. Ang buhay nila ay hindi lamang umiikot sa loob ng bahay. Nagdagdag ng kulay ang mga kapitbahay at kaibigan na unti-unting naging parte ng kanilang mundo. Si Teodora Ramos o Dora, isang 62 anyos na retired nurse na nakatira sa kabilang bahay, ay laging nagbabahagi ng hardin tips kay Beth habang nag-uusap sila sa gate sa umaga. Si Dora na may pilat sa kamay mula sa mga taon ng pag-aalaga sa mga pasyente sa PGH ay parang ina na hindi nila hiniling ngunit kailangan. Beth, anak, para sa mga rosas mo, lagyan mo ng coffee ground sa lupa. Nakakatulong sa acidity at bonus, nagiging fertilizer pa. Tulad ng buhay, mga maliit na bagay ang gumagawa ng malaking pagbabago. Payo ni Dora isang umaga, habang nagbibigay ng isang basket ng sariwang damo mula sa kanyang hardin. Salamat po Tita Dora, kayo na ang magiging gardening guru ko. Next time, sama-sama tayo magtanim ng kamatis. Sa kabilang banda, ang kaibigan ni Mon sa trabaho, si Danilo Escobar o Dan, isang 34 anyos na optimistic na colleague na laging may ngiting hindi nawawala, ay nag-oorganisa ng monthly basketball game sa barangay court upang mag-relax ang team. Si Dan, na may tattoo ng basketball sa braso mula sa kanyang college days sa FEU, ay parang segundo ng araw sa madilim na opisina. Mon, pare, join ka sa laro bukas. Huwag kang puro trabaho. Kailangan ng exercise para hindi ka maging zombie sa meetings.
anyaya ni Dan sa phone isang gabi, habang si Mon ay nagdadrive pa uwi. Sige Dan, kailangan ko rin ng pahinga. Si Beth, excited pa nga para mag-volunteer na cheerleader. Ang mga laro na iyon ay nagiging dahilan para magkwentuhan sila tungkol sa buhay. Mga kliyente na parang mga boss sa mafia at ang saya ng pagiging may asawa. Sa unang taon ng kanilang marriage, habang ang mga araw ay dahan-dahang lumilipas tulad ng mga ulap sa langit ng Marikina, nagplano sila ng pagbubuntis. Ito ay isang usapan na puno ng pag-asa, ngunit napagdesisyonan nilang maghintay muna ng isang taon upang mag-stabilize ang finances, ang mortgage ng bahay, ang freelance gigs ni Beth na hindi pa sigurado, at ang commissions ni Mon na umaapekto sa bawat quarter. Mon, gusto ko na ng baby. Yung magiging parang ikaw, matapang at matulungin. Bulong ni Beth isang gabi sa balkonahe, habang nagiinom sila ng tsaa sa ilalim ng bituin. Ang hangin ay malamig, nagdadala ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Yumakap si Mon sa kanya mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat niya. At ako, gusto ko ng anak na magmamana ng talent mo sa drawing. Pero tama ka, Beth. Maghintay muna tayo. Para pagdating ng panahon, walang problema. Sama-sama tayong magsasave, ha? Tuwing gabi, pag-uusapan natin ang future. Kung ano ang pangalan, kung saan mag-aaral. Ang mga intimate na pag-uusap na iyon ay nagiging ritual. Mga kwento tungkol sa mga pangarap ng anak nila. Ang bahay na lalaki ng extension at ang mga biyahe na gagawin nila bilang pamilya. Pag may baby na, iuwi natin sa probinsya ni nanay mo. Tuturuan natin siyang magtanim. Dagdag ni Mon. At ang tawa nila ay lumalaban sa tahimik na gabi. Noong tag-araw ng 2023, habang ang init ay nagpapahirap sa lahat ngunit nagdudulot din ng saya sa mga handa, nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa bahay para sa birthday ni Clara. Ito ay isang potluck na puno ng tawa at kwento na nag-ambag ng buhay sa kanilang circle ng kaibigan. Si Clara na ngayon ay 34 at mas lively pa kaysa dati, ay dumating na may cake na homemade na may 34 na kandila. Beth, Mon, salamat sa pag-imbita. Parang family reunion to. Sigaw ni Clara. Habang yumakap sa kanila sa pintuan, sumunod si Milo, dala ang isang cooler ng beer. Ang kanyang damit ay may bahid ng grasa mula sa shop, ngunit ang ngiti ay walang dungis. Pare, Mon, ready ka na ba sa kwento ko? Funny mishap sa auto shop. Kagabi, nag-explode ang isang tire habang nagre-repair ako, parang fireworks sa July. Natatawang kwento ni Milo sa mesa habang naghihiwalay ng adobo na niluto ni Belle. Si Sol at Greg ay dumating din. Dalang mga bata ni na Sol mula sa nakaraang marriage niya. Mga cute na batang naglalaro sa sala. Clara, happy birthday! At sa lahat, salamat sa pagiging pamilya. Sabi ni Sol, ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang nagtatas ng baso. Alam nyo, dati pag single mama ko parang walang katapusan ang gabi. Nag-iisa akong nagpapakain, nag-aasikaso. Pero ngayon, nakikita ko kayo, si Beth na may Mon, si Clara na may Milo, parang inspirational, nagpapatunay na may happy ending pa rin. Tumango si Greg, ang kanyang malaking kamay ay nakapatong sa balikat ni Sol. Oo Sol, at sa mga bata ko, ikaw ang pinakamalagay na aral. Tungkol sa pagbangon, ang gabi ay puno ng kwento. Si Dan na nag-ambag ng chismis mula sa opisina, tungkol sa bagong boss na parang villain sa serye. Si Dora na nagbigay ng health tips habang kumakain ng lechon kawali at si Bella sumali sa kwentuhan tungkol sa kanyang mga kapatid sa Bicol. Ate Sol, ang kwento nyo, nagbibigay ng lakas kasi ako rin para sa mga kapatid ko to. Pahayag ni Belle, ang kanyang mga mata ay may kinang ng pag-asa. Habang ang mga bata ay nagkakantahan ng happy birthday, naramdaman ni Beth ang init ng pagmamahal sa paligid niya. Si Mon na yakap-yakap siya sa sofa, bulong na, "Tingnan mo Beth, ito ang buhay na pinangarap natin. Puno ng tao, puno ng tawa." At sa gading iyon, sa gitna ng kanilang tahimik na bahay, nagpalakas ang mga kaibigan at pamilya ng kanilang ugnay na nagbigay ng lakas para sa mga taon na darating.
Mga taon na hindi pa nila alam na magdadala ng unos. Habang ang mga dahon ng mga puno sa Marikina ay unti-unting nagiging kulay kayumanggi sa taglagas ng 2024. Ang panahon kung saan ang hangin ay nagdadala ng bahid ng pagbabago at kaunting kalungkutan, ay nagsimula ang unang palatandaan ng hindi inaasahang unos sa buhay ni Beth at Mon. Ito ay hindi biglang pagsabog, hindi mainding sigaw o away. Ito ay dahan-dahang pagbagsak, tulad ng ulan na hindi mo napapansin hanggang sa basang-basa ka na. Si Beth, na ngayon ay 34 at mas matatag na sa kanyang freelance career, ay gumugugol ng mga umaga sa harap ng kanyang computer, nagdedesisyon ng mga bagong projects, mga website banners para sa isang ecotourism company sa Palawan, o social media kits para sa isang startup sa Ortigas. Ang kanyang desk ay puno ng mga sketchpad at mug ng kape, ngunit sa gitna ng kanyang focus, ang kanyang mga mata ay madalas na tumitingin sa orasan, naghihintay sa pagdating ni Mon. Si Mon, na 36 na at lalong lumalim ang mga guhit sa kanyang noo. Mula sa mga taon ng pagtatrabaho, ay bumabalik sa bahay na halos walang lakas. Ang dating masigla niyang hakbang sa pintuan ay naging mabagal na paglakad. Ang kanyang briefcase ay nakadikit sa kamay na parang bigat ng mundo. Isang gabi ng Oktubre, habang ang ulan ay mahinang tumatama sa bubong, bumukas ang pinto at pumasok siya. Ang kanyang damit ay basa at ang mukha ay walang ningning. "Mon, galing ka na! Kain tayo! Niluto ni Belle ang tinola mo," tawag ni Beth mula sa kusina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na makita ang ngiti niya. Ngunit si Mon ay tumango lamang. Inilapag ang bag at direkta nang humiga sa sofa. Ang kanyang mga mata ay agad na nagsara. "Sige Beth, pagod na pagod lang. Bukaso! Matulog muna ako." Sa loob ng mga linggo, ito ang naging routine. Pagdating niya, pagtulog hanggang kinabukasan, na nagiiwan kay Beth ng pag-alala na parang tinik sa dibdib. Habang nagdedesisyon siya ng mga freelance projects, kung pipiliin ba ang isang high-paying gig na may tight deadline o ang isa na mas creative ngunit mababa ang bayad, ay hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Bakit ganito na siya? May sakit ba? O ang trabaho na? Ang kanyang mga daliri sa keyboard ay nagiging mabagal. Ang kanyang isip ay puno ng paano kung na hindi niya maipaliwanag. Sakit na ng kanyang worry, na parang ulap na hindi mawala sa ulo niya. Nag-volunteer si Dora na magbigay ng tulong. Si Dora, ang matandang kapitbahay na parang lola na hindi nila hiningi, ngunit laging naroon, ay dumating isang umaga ng Nobyembre na may thermos ng ginger tea. Ang amoy ng luya at honey ay nagpalamig sa bahay na nagpaalala kay Beth ng mga home remedies ng kanyang ina noong bata pa siya. "Beth, anak, nakita ko kagabi si Mon na parang zombie pa uwi." "Ano ba yan?" "Dala ko to, ginger tea, mainit-init, para sa stress eh. Inumin niya pagmulat," sabi ni Dora, habang nagpupunas ng pangakamay sa apron niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng karanasan mula sa mga taon bilang nurse. Naupo sila sa balkonahe, ang tsaa ay nag-uuminit sa kanilang pangakamay, at nagsimula ang maikling usapan tungkol sa stress ng buhay may asawa. "Tita Dora, salamat po. Simon parang nawawala na sa sarili niya. Trabaho lagi, pero pagdating dito, tulog na. Natatakot ako. Baka may problema sa kalusugan." Pag-amin ni Beth, ang kanyang boses ay nanginginig habang nakatingin sa hardin na ngayon ay may mga dahon na nalalagas. Yumakap si Dora sa kanya. Ang kanyang braso ay matigas, ngunit mainit. "Anak, ang pag-aasawa ay hindi laging honeymoon. Ako, noong kasal pa kami ni tatay mo, may times na parang walang hangin. Burnout, stress, parang virus na dumudulas sa katawan. Naalala mo ba yung burnout mo nung college? Yung thesis mo na parang kalaban sa buhay? Pareho yon. Pero wag kang bibitaw. Kaibiganin mo siya ha? At ako, andito para sa remedies." Ang usapang iyon ay nagpaalala kay Beth ng kanyang sariling burnout noong 2015. Ang mga gabi na hindi makatulog sa pagdedesisyon ng final design para sa thesis niya sa graphic design. Ang mamaluha sa harap ng computer habang iniisip na hindi ko kaya. Ngumiti siya ng mahina. Ang tiya ay nagbibigay ng kaunting lakas. "Salamat po, tita.
Parang ina mo na kayo. Susubukan ko po. Nag-ambag ng suporta ang isa pang kaibigan, si Greg, ang asawa ni Sol na parang kuya sa kanilang grupo. Si Greg, na 40 na at mas malapad ang balikat mula sa mga taon sa construction site, ay nag-imbita kay Mon sa isang fishing trip sa Laguna noong Nobyembre 2024. Ito ay isang simpleng alok, mga lalaki na nagbababad sa lawa, walang cellphone, walang pressure. Pare, Mon, tara sa Laguna, fishing tayo sa Kaliraya. Huwag kang mag-alala, ako bahala sa lahat. Baits, tackle, at beer. Kailangan mo ng pahinga. Mukha kang zombie sa FB posts mo. Anyaya ni Greg sa isang group chat. Ang kanyang emoji ng isda ay nagpapatawa sa lahat. Sumama si Mon, kahit pagod, at sa loob ng 2 araw sa tubig na payapa, nagbuhos siya ng mga saloobin. Habang naghuhulog ng line sa lawa, ang araw ay nagliliwanag sa kanilang mukha. Sabi ni Mon, Greg, pare, ang hirap na talaga. Yung bagong boss namin, si Vic Lazaro, strict na regional director, parang hindi tao Lagi overtime, quotas na hindi realistic. Parang nawawala na ako sa sarili ko. Si Vic, isang 40 anyos na may reputasyon ng matigas na kamay sa opisina, ay laging nagde-demand ng reports hanggang hating gabi na nagiging dahilan ng pagod ni Mon. Tumango si Greg habang hinuhuli ang isang tilapia. Alam ko yan, Mon. Ako sa site, minsan umuuwi na parang pinagsakitan. Pero wag kang bibitaw. Kwento mo sa akin, ano bang pressure? Yung sales targets o personal? At doon, habang ang tubig ay mahinang umaalon, nagkwento si Mon tungkol sa pressure. Ang takot na mawalan ng trabaho, ang pangarap ng pamilya na natutuloy-tuloy na mabagal. Salamat pare, parang na-vent out lang ako. Si Beth, hindi ko gustong mag-alala siya. Bumalik si Mon na may kaunting ningning sa mata, ngunit ang pagod ay hindi nawala lamang sa pag-asa na may nakikinig. Habang sinusubukan ni Beth na magpa-relax kay Mon sa pamamagitan ng home spa nights, mga gabi na may essential oils mula sa Divisoria, foot massages at soft music mula sa Spotify, ay nagkaroon ng heart-to-heart talk sila ni Clara sa isang mall sa SM Mega Mall noong Disyembre. Si Clara, na ngayon ay may bagong guro na siyang mentor sa school, ay nag-imbita kay Beth para sa isang quick shopping break. Beth, girl, mukha kang stressed. Ano ba? Simon? O mga projects mo? Tanong ni Clara habang naglalakad sila sa aisle ng mga candle. Ang ingay ng mga tao ay background sa kanilang usapan. Naupo sila sa food court na may bubble tea sa kamay at doon inamin ni Beth ang kanyang takot. Clara, natatakot ako. Simon, parang may sakit. Pagdating niya, tulog na. Sinusubukan ko, spa nights, massages, pero parang hindi sapat. Baka cancer o heart problem tulad ng tatay niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Ang mga luha ay nagbabagsak sa straw ng kanyang drink. Yumakap si Clara sa kanya. Ang kanyang braso ay matatag tulad ng dati. Beth, huwag kang mag-isip ng ganyan. Naalala mo ba noong una tayong magkaibigan? Yung burnout mo sa college, iniyak mo rin sa akin. Pero lumampas ka. Simon, kailangan lang na suporta. Pwede nating kausapin siya. Ako andito, hindi ka mag-iisa. Ang emosyonal na yakap na iyon ay nagbigay ng lakas kay Beth na parang yakap ng ina na nawala. Salamat Clara, parang buhay ko ulit ang pag-asa mo. Sa pagtatapos ng taon, habang ang Pasko ay nagdadala ng ilaw sa mga bahay, ngunit dilim sa puso ni Beth, nagdesisyon siya na mag-schedule ng check-up para kay Mon sa isang klinik sa Pasig. Ang St. Luke's na may maaasahang doktor na inirekomenda ni Dora. Mon, peace, para sa akin, check-up lang. Hindi mo kailangang mag-alala, pero kailangan nating malaman. Pakiusap ni Beth isang gabi ng Disyembre 24. Habang nagde-decorate sila ng Christmas tree sa sala, ang mga ilaw ay kumikinang, ngunit ang kanyang mata ay malungkot. Simon, na naglalagay ng star sa tuktok, ay tumigil at tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Beth, mahal, alam ko ang worry mo, pero workload talaga. Si Vic, overtime lagi. Wala akong sakit, mamaya na. Pagkatapos ng holidays, tumanggi siya. Ang dahilan ay ang katulong na report na kailangan bukas na nag-iwan kay Beth ng lungkot habang nakikita ang kanyang pagod na mukha sa tuwing umaga. Sa umaga ng 25,
habang nagiigib ng kape siya. Ang imahe ni Mon na natutulog pa sa kwarto ay parang dagat ng kalungkutan. Bakit ganito, Diyos ko? Bakit hindi niya pinapakinggan? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa mug. Ngunit sa gitna ng lungkot, ang suporta ng mga kaibigan, si Dora sa tsaa, si Greg sa fishing, si Clara sa yakap ay nagbibigay ng liwanag na nagpapaalala na ang pag-ibig ay hindi lamang saya, kundi pagsubok na lalampasan nila. Ang taon na iyon ay nagtapos na may tanong sa hangin, ngunit ang pag-asa ay nananatili, tulad ng mga ilaw ng Pasko na hindi madaling mawala. Habang ang mga buwan ng 2025 ay dahan-dahang lumulubog, tulad ng araw sa likod ng mga bundok ng Rizal, na nag-iiwan ng mahabang anino ng pagdududa at pagod, ay lalong lumala ang kondisyon ni Mon. Ang unang palatandaan ng kanyang pagod noong nakaraang taon ay naging isang buong unos na hindi na madaling pigilan. Bi-weekly na ang kanyang pagiging absent sa family dinners. Mga gabi na dati ay puno ng tawa at kwento sa mesa. Ngayon ay walang tunog ng mga plato na nagkakasabay. Sa halip, si Beth ay kumakain mag-isa sa kusina. Ang kanyang fork ay mahinang tumatama sa plato habang kanyang isip ay lumilipad sa mga alaala ng kanilang honeymoon. Boon, bakit na naman? Ano ba talagang nangyayari? Bulong niya sa sarili, isang Martes ng Enero. Habang nagdedesisyon ng mga bagong client proposal sa kanyang lumalaking freelance business. Ang kanyang laptop ay bukas sa isang folder ng mga designs, mga vibrant na posters para sa isang film festival sa Cinemalaya, o eleganteng branding para sa isang butik sa poblasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang focus. Ang freelance niya ay umunlad na. Mayroon na siyang regular na kliyente mula sa Makati na nagbibigay ng steady income, na nagpapahintulot sa kanya na mag-hire ng assistant part-time na si Lena, isang fresh grad na kilala sa kanyang sharp eye sa colors. Ma'am Beth, ano po ang theme para sa proposal na to? Modern o vintage? Tanong ni Lena sa isang Zoom call. Ngunit si Beth ay nagpaikot ng upuan, ang kanyang boses ay parang pilit ng ngiti. Modern, Lena, pero lagyan ng warmth. Parang pag-ibig na hindi nawawala. Ang gabi-gabing pag-isip na iyon ay nagiging ritual. Pagkatapos ng calls, humihiga siya sa kama na walang simon. Ang kanyang kamay ay humahaplos sa unan niya, na nagdudulot ng luha na hindi niya maipaliwanag. Ang gap sa pagitan nila ay lumalaki, tulad ng pitak sa lupa na hindi mo napapansin hanggang sa gumapang na ito. Nadagdag ng komplikasyon ang pagbabalik ni Belle mula sa isang buwan ng bakasyon sa Bicol noong Pebrero. Si Belle, na ngayon ay 20 at mas matatag na sa kanyang pangarap na maging nurse, may enrollment na siya sa isang review center sa Quezon City, ay dumating na may mga dala na regalo mula sa kanyang pamilya. Mga lata ng pili-pili at isang maliit na basket ng mga sariwang mangga. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa dati, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata mula sa pag-iwan ng mga kapatid. Ma'am Beth, Sir Mon, miss ko na po kayo. Sa Bicol, kwento ko po lagi tungkol sa inyo, yung adobo ko na fave nyo. At eto, dala ko mula kay nanay ko, mga kwento ng mga bata sa barangay. Yung bunso ko, nag-aral na ng grade 1. Salamat po sa tulong nyo sa fees, sabi ni Belle habang inilalagay ang mga dala sa kusina. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Nagbigay ito ng maikling distraction kay Beth, mga gabi ng kwentuhan, habang nagluluto sila ng Bicol Express na nagpapaalala sa kanya ng simpleng saya ng buhay. Belle, ang saya mong magkwento. Parang nasa probinsya tayo. Ano bang pinakakwento mo sa kanila tungkol sa akin? Tanong ni Beth, habang hinahalo ang gulay. Ang amoy ng gata ay nagpapalamig sa bahay. Ma'am, sinabi ko po, kayo yung pinakamainit na boss, yung tipong mag-aasikaso ng maid tulad ng pamilya. At si Sir Mon, parang kuya ko na, laging nagbibigay ng payo tungkol sa pag-aaral. Ngunit sa gitna ng mga tawa, ang mga kwento ni Belle tungkol sa kanyang pamilya, ang ama niyang nagtrabaho sa sugarcane fields, ang ina niyang laging nagdadasal para sa kanyang kinabukasan, ay nag-udyok kay Beth na mag-focus sa paghahanap ng solusyon. Belle, salamat sa mga kwento mo. Nagpapaalala sa akin na ang buhay ay hindi perpekto, pero kailangan mong lumaban. Susubukan ko ulit kausapin si Mon. Hindi pwedeng ganito magpakailanman.
pahayag ni Beth isang gabi. Habang nagpupunas ng mesa, tumango si Belle. Ang kanyang kamay ay mahinang humawak sa braso niya. Ma'am, kayo ang magiging inspirasyon ko sa nursing exam. At para kay Sir, ipapakita ko rin ang lakas. Lulutuin ko po ang fave niya araw-araw para ma-feel niya ang pagmamahal. Ang pagbabalik ni Belle ay nagbigay ng kaunting liwanag, ngunit ito rin ang nagpa-realize kay Beth na ang kanyang sariling pamilya ay nangangailangan ng pag-aayos, hindi lamang ng adobo. Sa Marso, habang ang tag-araw ay nagsisimula na may init na nagpapahirap sa lahat, nag-organisa si Sol ng isang girls' night out sa isang karaoke bar sa Cubao. Ang sikat na op nights na puno ng neon lights at mga awit ng nostalgia, si Sol, na 30-odya na at mas confident sa kanyang career bilang senior accountant, ay nag-text sa group chat. Girls, tara karaoke. Walang boys, walang drama, puro tawa at kantahan. Beth, Clara, andito na ako sa pickup. Dumating sina sa bar na puno ng usok ng sigarilyo at tunog ng mga videoke machines. Ang hangin ay puno ng mga awit mula sa 90s. Si Clara, na may bagong hairstyle na bob cut, ay unang kumanta ng Kailan ni Smoky Mountain. Ang kanyang boses ay puno ng energy. Beth, ikaw next. Kantahin mo yung With a Smile. Perfect sa mood mo. Sigaw ni Clara habang nag-o-order ng pitchers ng beer. Ngunit pagkatapos ng ikatlong kanta, naupo si Beth sa booth. Ang kanyang mukha ay biglang seryoso. Girls, pwede ba tayong mag-usap muna? Hindi ko na kaya. Si Mo nawawala na siya sa akin. Absent lagi sa dinner, tulog pagdating. Parang hindi na kami mag-asawa, kundi magkakapitbahay na magkaibigan. Nagbuhos ng emosyon si Beth. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang baso habang nagkukwento tungkol sa mga gabi na mag-isa siya. Ang pagod ni Mon na parang pader sa pagitan nila. Parang nawala na ang lalaking minahal ko sa coffee shop. Ano bang gagawin ko? Gusto ko pa ring sumubok pero ang sakit. Yumakap si Sol sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon mula sa kanyang sariling past bilang single mom. Beth, kapatid, naaalala mo ba noong naghiwalay ako sa first husband ko? Parang katapusan ng mundo. Pero lumaban ako para sa mga bata. Ikaw, may pag-asa ka pa, pero huwag kang mag-isa, kausapin mo siya ng maayos. Nagdagdag si Clara ng payo. Ang kanyang boses ay matatag ngunit malambot. Beth, subukan mo ang counseling. May kilala kong therapist sa school. Free pa para sa couples. Hindi mo kailangang magdesisyon mag-isa. Yung pag-asa mo, yun ang lakas mo, pero wag mong hayaang maging hadlang. Tinanggihan ni Beth ang idea. Ang kanyang ulo ay umiling habang hinuhugasan ang luha sa napkin. Hindi pa, girls. May pag-asa pa ako. Gusto ko munan ako ang mag-solve. Salamat. Salamat sa pagdidinggin niyo. Ang gabi ay nagtapos ng may yakap-yakap at mga awit ng kumusta ka. Ngunit ang emosyon ni Beth ay nanatili, nagbibigay ng determinasyon sa kanyang puso. Sa trabaho ni Mon, habang ang mga opisina sa Ortigas ay puno ng aircon na malamig ngunit mainit na tensyon, nagkaroon si Dan ng promotion noong Abril. Mula sales rep patungo sa assistant manager na may bagong desk at bonus na nagpapangiti sa lahat. Pare Mon, celebrate tayo. Promosyon ko. Salamat sa tulong mo sa pitches. Sigaw ni Dan sa kafeteriya habang nagbabahagi ng lumpia. Ngunit sa kabila ng saya, nagdulot ito ng envy kay Mon na nag-ambag sa kanyang stress. Dan, congrats. Deserve mo talaga. Ako, stuck pa rin sa quotas ni Vic. Parang hindi na ako umaangkat. Pag-amin ni Mon, ang kanyang ngiti ay pilit habang iniisip ang sariling performance review na laging meets expectations lamang. Ang envy na iyon ay nagiging sanhi ng mas maraming overtime, ngunit nagbigay din ito ng pagkakataon para sa isang team building sa Tagaytay noong Mayo. Ito ay isang 2-day retreat sa isang resort na may view ng Taal Volcano, puno ng trust falls, bonfires at kwentuhan. Si Vic Lazaro, ang strict na boss na may salamin na laging nakasabit sa ilong, ay hindi inaasahang nagbukas ng sarili habang nag-iinom lang tuba sa bonfire. Mga bata,
Alam nyo, hindi ako laging ganito. Nung una akong nag-asawa, parang kayo, pagod sa trabaho, nawawala sa asawa. May time, nag-away kami ng 1 taon dahil sa stress ko. Pero nag-counseling kami. Ngayon, solid na. Kaya kayo, huwag kayong magpaupo sa trabaho. Balansain nyo. Kwento ni Vic, ang kanyang boses ay hindi na matigas kundi puno ng karanasan. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa kay Mon, na naupo sa tabi niya, ang apoy ng bonfire ay nagliliwanag sa kanyang muka. Sir, salamat sa kwento. Parang nagbibigay ng lakas. Susubukan ko rin kausapin si Beth ng maayos. Bumalik si Mon sa bahay na may kaunting ningning. Ngunit ang gap ay nanatili tulad ng bulkan na tahimik ngunit handang sumabog. Habang nagpaplano si Beth ng anniversary surprise nila noong Hunyo, isang weekend getaway sa Tagaytay, kung saan magre-reserve siya ng cabin sa isang farm stay na may view ng bulkan, puno ng candlelight dinners at hikes, ay napansin niya ang mga lihim na text ni Mon. Ito ay isang gabi ng Hunyo 15 habang natutulog si Mon sa sofa pagkatapos ng apunan. Ang kanyang phone ay lumitaw sa coffee table, vibrating ng mahina. Hinawakan ni Beth ito, ang kanyang puso ay kumakabog tulad ng drum sa kanyang dibdib at nakita ang mensahe mula sa isang hindi kilalang number. Miss you tonight, same time tomorrow. Hindi niya binasa ang buong thread. Hindi pa siya handa, ngunit ito ay sapat na upang magdesisyon ng hakbang nang hindi na alam ng iba. Ano ba to, Mon? Sino yan? Bulong niya sa dilim ng sala. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ibinabalik ang phone. Sa mga sumunod na araw, habang nagbubook ng ticket sa kanyang laptop, ang anniversary na sana'y magiging pagbabalik ng pag-ibig, ay nagplano siya ng lihim. Mag-iimbestiga siya, hindi para maghiganti, kundi para malaman ang katotohanan. Si Lena, ang assistant niya, ay napansin ang kanyang kawalan ng focus sa isang call. Ma'am, okay po ba kayo? Yung design para sa anniversary promo. Mukha po kayong distracted. Ngumiti si Beth, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Okay lang, Lena. Parang life lessons lang. Susubukan kong ayusin. Ang mga hakbang na iyon ay nagsimula ng dahan-dahan. Habang ang tag-araw ay nagpapainit sa kanyang puso na naghahanda sa kanya para sa mga darating na unos na hindi niya pa inaasahan. Ang gap ay lumalaki, ngunit ang determinasyon ni Beth ay lumalakas. Tulad ng puno na yumuyuko sa hangin, ngunit hindi nababali. Habang ang mga unang araw ng Oktubre 2025 ay nagdadala ng malamig na hangin mula sa hilaga. Ang simula ng taglamig na parang pahiwatig ng darating na lamig sa puso ay nagpapatuloy ang epekto ng nakakagulat na discovery ni Beth. Ang footage mula sa CCTV na nakita niya noong nakaraang buwan ay hindi na nawawala sa kanyang isip, tulad ng sugat na hindi gumagaling at lalong sumasakit sa bawat hawak. Si Beth na ngayon ay 35 at nahihirapan na sa kanyang freelance work dahil sa mga gabi na walang tulog, ay gumugugol ng mga oras sa studio na puno ng mga unfinished designs. Mga sketches na parang guho ng kanyang pag-ibig na may kulay na naglalahad ng sakit kaysa saya. Ang bahay sa Marikina na dati ay puno ng tawa at amoy ng adobo mula kay Belle ay ngayon ay parang libingan na walang buhay. Si Belle ay umalis na ng walang paalam. Iniwan ang kanyang uniforme sa laundry room tulad ng isang alaala na hindi na kailangan. Hindi ko na kaya ang pag-asa na walang nangyari. Bulong ni Beth sa sarili. Isang umaga ng Oktubre 5, habang ang kape sa kanyang mug ay lumalamig ng hindi naiinom. Ito ang araw na nagdesisyon siyang mag-confront kay Mon, hindi sa galit na bulag, kundi sa luha na naghihintay ng katotohanan. Kinaumagahan, pagdating ni Mon mula sa maagang meeting sa opisina, ang kanyang coat ay basa mula sa maikling ulan, ang mukha ay puno ng pagod na dati ay tinatanggap ni Beth ng may ngiti, ay naabutan niya si Beth sa sala. Naupo sa sofa na may hawak na phone na naglalaro ng clip mula sa CCTV. Ang tunog ng video ay mababa, ngunit sapat na upang marinig ang mga bulong at hininga na hindi niya inaasahan mula sa kanyang asawa. Mon, tingnan mo to. Ano to? Sino na tayo ngayon? Tanong ni Beth. Ang kanyang boses ay nanginginig
habang ang mga luha ay pumutulo sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nagsasara ng maigpit sa phone, tulad ng sa kanyang puso. Si Mon na naglalagay pa ng briefcase sa lamesa ay napatingin at nanlaki ang mga mata. Ang mukha niya ay nagpalit mula sa pagod patungo sa takot. Ang kanyang mga labi ay nagbubuka ngunit walang tunog. Beth, paano? Hindi tuang. Natutop niya ang bibig niya, ngunit ang video ay nagpapatuloy. Ang mga imahe ng kanyang pagtataksil sa kama nila ay parang kutsilyo na tumataga sa hangin. Umiiyak ng malakas si Beth. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang tumayo siya. Ang kanyang mga braso ay nakasakop sa dibdib. Bakit? Mon, bakit si Belle? Ako, dito ako naghihintay, nag-aasikaso, at ikaw sa kwarto natin. Sabihin mo sa akin hindi mo ba ako mahal pa? Ang kanyang iyak ay nag-echo sa sala. Ang mga larawan sa dingding, mga throwback sa kanilang kasal sa Antipolo, ang proposal sa Batangas, ay parang nanunuya sa kanila. Nag-confront si Beth kay Mon sa sala, ang mga luha niya ay hindi tumitigil habang nagbabagsak ang mga tanong tulad ng ulan sa panlabas. Si Mon ay naupo sa sahig, ang kanyang ulo ay nakayuko at sa wakas, nag-amin siya. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Beth, sorry, nagsimula noong Enero. Pagbalik niya mula sa Bicol. Ako, pagod sa trabaho. Si Vic na lagi overtime. At ikaw, busy sa freelance. Parang nag-iisa ako. Si Belle andun lagi, nakikinig at nagkataon na. Lumampas. Hindi ko gustong saktan ka. Mahal pa rin kita. Pero nawala na ang spark natin. Ang pag-amin na yon ay nagdulot ng matinding sakit at galit kay Beth. Ang sakit na parang sunog sa kanyang dibdib. Ang galit na nagpapainit sa kanyang mukha habang sinampal niya ang hangin sa harap niya. Spark, eto ba ang sagot mo sa pag-iisa? Pagtataksil? Ako, naghintay ng baby natin. Nagplano ng anniversary at ikaw, sa maid natin, umalis ka na sa harap ko. Sigaw niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang tumakbo siya sa kwarto. Sinara ang pinto ng malakas. Si Mon ay nanatili sa sala, ang kanyang ulo sa mga kamay. Ang kanyang iyak ay mahina ngunit tunay, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang tiwala nila ay guho na, tulad ng bahay na natamaan ng lindol. Ang gabi na iyon ay puno ng katahimikan, na sinira lamang ng mga bulong na iyak mula sa magkabilang kwarto, na nagmarka ng simula ng kanilang paghihiwalay na hindi na mapipigilan. Nag-ambag ng komplikasyon ang pagdating ni Vic Lazaro sa bahay noong Oktubre 2, isang Miyerkules na puno ng tensyon na hindi pa nawawala mula sa confrontation. Si Vic, ang strict na regional director na may reputasyon ng matigas na kamay ngunit may lihim na malambot na puso mula sa kanyang sariling marital struggles, ay dumating para sa isang support talk kay Mon, isang follow-up sa team building sa Tagaytay kung saan nagbuhos si Mon ng kanyang stress. Mon, pare, punta ako sa inyo. Yung reports mo okay na, pero mukha kang nalilungkot sa meetings. Kwentuhan tayo. Ako, nagdaan din sa ganyan, sabi ni Vic sa phone. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa opisina. Dumating siya bandang 7 p.m. Dala ang isang bottle ng whiskey at mga documents sa briefcase. Ngunit ang bahay ay puno ng tensyon. Si Beth ay nasa studio. Ang pinto ay sarado. Ngunit ang kanyang mga mata ay namumula-mula sa pag-iyak. Sir Vic, pasok po. Pero hindi magandang timing. Bulong ni Mon sa pintuan. Ngunit si Vic ay pumasok na. Ang kanyang mga mata ay agad na napansin ang kawalan ng tunog ng tawa mula sa dati. Naupo sila sa sala. Ang whiskey ay nagbubukas ng mga baso at nagsimula ang talk. Mon, ano ba yan? Yung pagod mo, hindi lang trabaho, di ba? Kwento mo sa akin, ako, noong nag-away kami ng misis ko, parang katapusan. Pero nag-counseling, okay na. Kunit habang nagkukwento si Mon tungkol sa kanyang pag-iisa, ang pintuan ng studio ay nagbukas at lumabas si Beth na may hawak na tasa ng tsa. Ang kanyang mukha ay parang bato ng galit. Support talk? Tungkol saan? Sa pagtataksil mo sa akin? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay lumakas nang makita si Vic. Naging argumento ito, si Beth na nagbubuhos ng galit. Sir Vic,
Alam niyo ba, yung boss niyo nag-affair sa maid namin, sa kwarto namin. At si Mon na sumusubok na tigilan. Beth, please, hindi ngayon. Si Vic na nabigla ay tumayo, ang kanyang muka ay pulang-pula. Ano to? Mon, hindi ko alam. Beth, sorry, pero ito ba ang dahilan ng pagod niya? Pare, mali yan. Family muna, trabaho pangalawa. Ang argumento ay nag-udyok kay Beth na magdesisyon ng temporary na paghihiwalay. Hindi na siya makatiis sa bahay na puno ng alaala ng pagtataksil. Umalis na ako, Mon, sa bahay ni Sol muna. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, Oktubre 4, lumipat siya sa bahay ni Sol sa Quezon City. Ang isang 3-bedroom apartment na puno ng mga libro at larawan ng mga bata na nagiging kanlungan sa gitna ng kanyang unos. Kapatid, andito ka, huwag kang mag-isa. Yakap ni Sol habang tinutulungan siya mag-umpak ng mga damit. Ang paghihiwalay na iyon ay temporaryo. Ngunit sa puso ni Beth, ito ay simula ng katapusan. Sa loob ng mga linggo na sumunod, mula Oktubre 12 hanggang dulo ng buwan, ay nagkaroon si Beth ng therapy sessions kasama si Dr. Efren Galicia, isang 52 anyos na compassionate na psychologist na inirekomenda ni Clara mula sa kanyang network sa school. Si Dr. Efren, na may opisina sa isang payapang building sa Timog Avenue na puno ng mga halaman at soft lighting, ay parang matandang kaibigan na hindi nagmamadali sa mga tanong. Sa unang session noong Oktubre 15, naupo si Beth sa couch na may hawak na tissue box. Ang kanyang mga mata ay lalong namumula. Dok, paano? Nakita ko sila. Sa kama namin. Parang namatay ang pag-ibig ko. Bakit ako? Ano bang kulang sa akin? Pag-amin niya. Ang kanyang boses ay basag habang nag-process ng kanyang betrayal trauma. Ang mga alaala ng pag-asa sa coffee shop, ang pangako sa beach, ay ngayon ay guho sa bawat session. Si Dr. Efren ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng empatiya. Beth, ang betrayal ay hindi tungkol sa kulang sa'yo. Ito ay tungkol sa kanyang kahinaan. Yung trauma mo, parang sugat na kailangang hugasan araw-araw. Sa sesyon na to, pag-usapan natin ang anger mo, ang grief. At yung divorce papers, huwag mong madaliin, pero planuhin natin, ikaw ang sentro. Habang nagdedesisyon siya ng divorce papers sa mga sumunod na linggo. Mga consultation sa isang lawyer na kaibigan ni Sol, si Attorney Miriam Santos, na nagbigay ng free initial advice ay nag-process siya ng emosyon sa therapy. Ang galit na nagiging acceptance, ang sakit na nagiging lakas. Dok, sa susunod na session, pag-usapan natin ang self-forgiveness. Hindi mo kasalanan. Payo ni Dr. Efren sa ikatlong session, habang si Beth ay nagdududol sa kanyang sketchpad ng mga abstract na guhit na naglalahad ng kanyang sakit. Ang mga session na iyon ay nagiging anchor na nagbibigay ng espasyo para sa kanyang pagbangon, habang ang Quezon City apartment ni Sol ay nagiging temporary na tahanan na puno ng mga yakap mula sa mga bata at payo mula sa ating niya. Nagdagdag ng drama ang pagbisita ni Dan kay Mon sa bahay no Oktubre 2020 po. Isang Sabado na puno ng katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Beth. Si Dan, ang optimistic na colleague na ngayon ay assistant manager at mas abala sa kanyang bagong role, ay dumating na may dala na pizza at beer, isang simpleng anyaya para sa bro talk upang i-check ang kaibigan. Paremon, mukha kang zombie ulit? Yung promotion ko, natapos na ang selebrasyon. Ikaw naman, ano ba yan? Bakit parang libingan ng bahay? Tanong ni Dan habang nagbubukas ng box sa lamesa ng sala. Ang amoy ng pepperoni ay nagpapalamig sa madilim na espasyo. Si Mon na nakaupo sa sofa na may hawak na litrato nila ni Beth mula sa kasal ay nagbuhos ng lahat. Ang affair, ang confrontation, ang pag-alis ni Beth. Dan, pare, nawala na. Si Belle, mali. Pero si Beth, hindi na makabalik ang tiwala. Nagdagdag ng drama ang kwento ni Dan tungkol sa kanyang sariling infidelity regrets mula sa nakaraan. Isang one-night stand noong college na nagdulot ng paghihiwalay sa kanyang first girlfriend na nag-iwan sa anya ng taon ng guilt. Mon, ako? Noong 2010,
Nag-cheat ako sa ex ko. Akala ko walang makakaalam. Pero lumabas, nanghihinayang ako hanggang ngayon. Yung regret, parang shadow na sumusunod. Huwag mong paulit-ulitin. Kakol mo si Beth, magsisi ka ng totoo. Pero kung hindi, tanggapin mo at magsimula ulit. Ang kwento na yun ay nag-udyok kay Mon na magsisi. Siya ay nag-text kay Beth ng, "Mahal, sorry, pwede ba tayong mag-usap? Mahal pa rin kita." Ngunit hindi na makabalik ang tiwala ni Beth na nagbasa ng mensahe sa therapy session at umiyak lamang. Dan, salamat sa kwento, pero parang huli na, sagot ni Mon sa pagbisita, habang ang beer ay nagiging simbol ng kanilang pagkakaibigan na nananatili kahit sa gitna ng kanyang pagbagsak. Si Dan ay umalis na may yakap. "Pare, andito ako. Huwag kang bibitaw sa trabaho at sa buhay." Noong Nobyembre 5, habang ang mga kalye ng Quezon City ay puno ng mga ilaw ng undas na nagpapaalala ng mga nawala, nag-file si Beth ng legal separation sa isang korte sa Manila. Mga papeles na puno ng mga detalye ng kanilang ari-arian, ang bahay sa Marikina na magiging neutral ground at ang mga savings na maghihiwalay ng pantay. Ito ay hindi divorce pa sa Pilipinas. Hindi pa legal ang absolute divorce noong panahong iyon. Ngunit sapat na upang magbigay ng talayaan sa kanya na nagpapahintulot na mag-focus sa kanyang art exhibit sa isang local gallery sa Makati. Ang Healing Strokes na inorganisa ng isang curator na kaibigan ni Lena. Ang exhibit ay puno ng mga abstract paintings, mga guhit ng guho na bahay, mga kulay na naglalahad ng sakit na nagiging liwanag, na nagdulot ng unang hakbang ng healing sa gitna ng kanyang luha. Sa opening night noong Nobyembre 15, habang ang mga bisita ay nag-uusap sa harap ng kanyang mga obra, lumapit si Clara at Sol. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Beth, ang ganda. Yung broken vows na to, parang ikaw, lumalaban." Bulong ni Clara habang yakap-yakap siya. Si Beth, na naka-wear ng simpleng black dress na may necklace mula sa ina, ay ngumiti ng may luha. "Salamat, girls. Yung separation papers, filed na. Parang nakawala na ako sa hawla. Ngayon, para sa akin na to." Ang gabi ay nag-iwan ng mga review sa social media. Raw and real, a testament to resilience, na nagbibigay ng kaunting ningning sa kanyang madilim na mundo. Habang naglalakad siya pauwi sa apartment ni Sol, ang hangin ng Nobyembre ay malamig sa kanyang balat. Ngunit ang kanyang puso ay simulan ng mag-init ng pag-asa. Ang paghihiwalay ay hindi katapusan, kundi simula ng isang death na mas malakas, mas buo. Sa gitna ng kanyang luha na unti-unting nagiging ulan ng bagong simula. Habang ang mga unang snowflakes ng taglamig sa mga bundok ng Benguet ay nagpapahiwatig ng bagong simula noong Enero 2026, ang panahon kung saan ang mundo ay nagpapalit ng balat tulad ng puno na nag-aalis ng mga lumang dahon, ay nagpapatuloy ang pagbangon ni Beth mula sa mga guho ng nakaraang taon. Ang legal separasyon na nag-file siya noong Nobyembre ay naging huling hakbang patungo sa finalization ng divorce noong Pebrero patuon, isang araw ng mga puso na ironikong nagiging araw ng paghihiwalay. Sa isang simpleng korte sa Manila, kung saan ang hangin ay puno ng amoy ng lumang papel at bulong ng mga abogado, ay nag-sign si Beth ng mga huling papeles. Ang kanyang kamay ay matatag kahit ang puso ay may bahid ng lungkot. Ito naman, huling beses na tayo magkasama sa ganitong paraan. Salamat sa mga alaala at pasensya sa sakit. Bulong niya kay Mon na nakaupo sa kabilang side ng mesa. Ang kanyang mukha ay payat at puno ng pagsisisi. Si Mon ay tumango lamang. Ang kanyang mga mata ay namumula-mula sa mga gabi ng pag-iisip. "Beth, mahal, sorry ulit. Sana maging masaya ka. At kung magkakaanak pa tayo sa future, mabiging mabuti akong co-parent." Ang judge ay nagbangko ng gavel at sa sandaling iyon, ang kanilang 5 taon ng pagsasama ay nagtapos. Hindi sa galit, kundi sa mapayapang pagtanggap na ang pag-ibig ay minsan ay kailangang bitawan upang maging malaya. Paglabas ng korte habang ang ulan ay mahinang tumutulo sa mga kalye ng Manila, naramdaman ni Beth ang unang hininga ng kalayaan, tulad ng hangin pagkatapos ng bagyo. Tapos na.
Na yon, para sa akin na to. Sabi niya sa sarili habang nagtawag ng taxi patungo sa apartment ni Sol na naghihintay na ng tsaa at yakap. Sa gitna ng kanyang bagong kalayaan, nagbukas si Beth ng sariling graphic design studio sa Makati noong Marso 2020s. Ang Canvas Haven, isang maliit na space sa isang building sa Salcedo Village na puno ng natural light mula sa mga malalaking bintana. Mga wall na covered ng colorful murals na siya mismo ang gumawa, at mga desk na may ergonomic chairs para sa kanyang growing team. Ito ay nag-ambag ng financial independence sa kanya. Walang mon na magsusuporta sa mortgage, walang bell na mag-aasikaso ng bahay, ngunit sa halip, ito ay nagbigay ng bagong circle ng clients na nagpapalakas sa kanyang espiritu. Ang studio ay hindi lamang negosyo. Ito ay kanlungan kung saan ang mga kliyente ay hindi strangers kundi mga kwento na hinintay niya. Isa sa kanila ay si Javier Javi Montes, isang 37 anyos na inspiring na entrepreneur na may eco-friendly brand ng sustainable fashion na Green Threads na gumagawa ng mga damit mula sa recycled plastic bottles at organic cotton. Si Javi, na may curly hair na laging nakapulupot sa bandana at tattoo ng puno sa braso na naglalahad ng kanyang advocacy sa environment, ay unang kliyente ni Beth para sa isang rebranding campaign. Beth, ang designs mo parang buhay. Yung logo na to, with a leaf motif, perfect sa mission ko. Recycle, renew, rise. Salamat sa pagbibigay ng mukha sa pangarap ko. Sabi ni Javi sa unang meeting nila sa studio, habang nagbabahagi ng coffee sa maliit na break room na may view ng park sa labas. Mumiti si Beth. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Javi, ikaw ang inspirasyon. Yung brand mo, tungkol sa pagbangon mula sa basura. Parang buhay ko ngayon. Coffee breaks tayo tuwing Miyerkules para magkwentuhan ng mga eco tips mo. Naging kaibigan sila sa mga coffee breaks na iyon. Mga 15 minutong usapan sa isang nearby cafe na may organic lattes kung saan nagkukwento si Javi tungkol sa kanyang travels sa Siargao para sa sustainable farming workshops. At si Beth ay nagbabahagi ng kanyang healing art series. Beth, alam mo, ang pag-ibig ay hindi laging forever. Minsan, it's a season. At yung season mo ngayon, blooming. Payo ni Javi isang araw habang hinahalo ang kanyang matcha. Ang financial independence na dala ng studio, mga contracts na nag-uumpisa sa 50K at tumataas sa 200K monthly ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magdesisyon para sa sarili. Tulad ng pagbili ng kanyang unang kotse, isang second-hand SUV na pangarap niya mula pa noong college. Habang lumalago ang kanyang negosyo, nag-volunteer si Beth sa isang women's support group na inorganisa ni Clara sa community center ng Project 6 noong Abril 2026. Ang Sisters Rising, isang monthly gathering na puno ng mga kwento ng mga babaeng lumalaban sa buhay, mula sa domestic abuse hanggang sa financial struggles. Si Clara, na ngayon ay 36 at head teacher sa kanyang school, ay nag-organisa nito bilang extension ng kanyang advocacy sa mental health sa education. Beth, ikaw ang perfect na speaker na yon. Yung kwento mo, mula sa betrayal hanggang sa studio mo, i-inspire mo sila. Anyaya ni Clara sa isang call. Ang kanyang boses ay punyo ng pagmamalaki habang nagbabantay sa mga bata sa background. Sa unang session noong Abril 15, sa isang function hall na may circle ng upuan at tsaa sa gitna, nagbahagi si Beth ng kanyang kwento. Ang pag-install ng CCTV, ang pag-iyak sa sahig ng kusina, ang therapy session sa Dr. Efren. Mga ate, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Ako, si Beth na laging may ngiti sa coffee shop, biglang nawala ang mundo ko. Pero ngayon, may studio ako, may kalayaan. Yung sakit, naging lakas ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng emosyon, habang ang mga miyembro ay nakikinig ng may luha sa mga mata. Nag-inspire ito sa mga miyembro, lalo na kay Natalia Tali Herrera, isang 32 anyos na single mom mula sa Tondo na may 2 anak at nagtrabaho bilang laundry woman upang magbayad ng tuition. Si Tali, na may mahabang buhok na nakatali at pilit sa kamay mula sa mga taon ng paghuhugas, ay lumapit pagkatapos ng sharing. Ate Beth,
Salamat. Ako rin iniwan ng asawa ko noong nagkaanak kami. Parang walang hangin. Pero yung kwento mo, nagbigay ng pag-asa. Pwede ba kitang tawagan minsan? Para magkwentuhan ng mga bata natin? Nagbigay ng mutual encouragement ang kanilang pagkakaibigan. Mga text na puno ng, kaya natin to. At mga playdate sa park kung saan naglalaro ang mga anak ni Tali kasama si Beth, na nagbigay ng saya na hindi niya inaasahan. Tali, ikaw ang lakas ko. Yung ngiti mo sa gitna ng hirap, parang aral sa akin. Sabi ni Beth sa isa nilang coffee meetup sa isang karinderya malapit sa community center. Ang grupo na yon ay nagiging pamilya para kay Beth, na nag-volunteer ng regular, na nagbibigay ng layunin sa kanyang buhay na hindi na umiikot sa sakit. Sa tag-init ng Hunyo, dupwa ng dalawa, habang ang ulit ng mga ice cream trucks ay nagpapasaya sa mga kalye ng Makati, nagkaroon ng reconciliation talk by Mon sa isang neutral cafe sa Legazpi Village, ang Brew Haven, isang cozy spot na may wooden tables at soft jazz na nagpapaalala ng kanilang unang coffee shop days, ngunit walang alaala ng pag-ibig na nawala. Ito ay inorganisa ng kanilang common lawyer, Attorney Miriam, upang talakayin ang final details ng divorce. Ngunit naging higit pa ito sa legalities. Si Mon, na ngayon ay 38 at nagbago na sa trabaho, na-promote siya bilang senior sales manager, ngunit mas maingat na sa work-life balance, ay dumating na may hawak na folder ng documents, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng closure. Beth, salamat sa pagpunta. Yung co-parenting agreement, kahit walang anak pa tayo, gusto ko na maging ready. Kung magkakaanak ka sa future, andito ako. Hindi bilang asawa, kundi bilang kaibigan. Si Beth, na naka-wear ng light summer dress na may floral print mula sa brand ni Javi, ay tumango. Ang kanyang puso ay hindi na masakit, ngunit puno ng kapayapaan. Mon, okay na tayo. Yung sakit, naghilom na. Agreement tayo. Kung magkakaanak, sama-sama natin sila aasikasuhin. Pero ngayon, mag-focus na tayo sa sarili natin. Ang talk na iyon ay nagdulot ng peaceful co-parenting agreement. Mga terms tungkol sa future support at communication na isinulat sa papeles na nagbigay ng closure sa kanilang nakaraan. Habang naglalakad siya pauwi, ang araw ay nagliliwanag at sa parehong linggo, nagde-date si Beth ng maigi kay Javi sa isang art fair sa BGC, ang Urban Canvas Expo, kung saan ang mga stalls ay puno ng mga paintings at sculptures na naglalahad ng urban life. Si Javi ay nag-guide sa kanya sa mga exhibits. Ang kanyang kamay ay mahinang humahawak sa kanyang bewang habang nagkukwento tungkol sa isang installation tungkol sa sustainability. Beth, tingnan mo to, yung recycled art pieces. Parang tayo, di ba? Mula sa broken, nagiging beautiful. Hinalikan niya ang kanyang kamay sa gitna ng crowd at si Beth ay tumawa ng tunay. Ang kanyang puso ay bukas na sa bagong pag-ibig. Javi, oo. At ikaw, yung eco-warrior mo na to, nagiging part ng art ko. Ang date na iyon ay nagmarka ng simula ng kanilang romance. Mga dinner dates sa organic restaurants at walks sa high street na puno ng tawa at walang shadow ng nakaraan. Nagdagdag ng saya ang pagbisita ni Dora at Sol sa studio opening noong Agosto 15, 2026, ang Canvas Haven Grand Launch, isang event na puno ng champagne flutes, live acoustic music mula sa isang local band, at mga invitations sa mga kliyente tulad ni Javi at Tali. Si Dora, na 64 na't mas aktibo pa sa hardin niya sa Marikina, ay dumating na may dala na basket ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang garden. Mga rosas at sampagita na nagpapaalala ng kasal ni Beth. Beth, anak, ang ganda ng studio mo, parang hardin ng mga ideya. Ito, lagyan mo ng mga bulaklak para sa blessings. Sabi ni Dora habang inilalagay ang mga vase sa reception desk, ang kanyang ngiti ay parang araw sa gitna ng party. Si Salon, na 41 at mas matatag sa kanyang role bilang head accountant, ay dumating kasama si Greg at ang mga bata na nagdadala ng homemade cake na may icing na congrats Ate Beth. Kapatid, proud na proud ako. Yung exhibit mo last year, yung studio ngayon, parang superhero ka. At si Javi na yan?
Mukha pang leading man, pero mas mabuti sa ex mo. Natatawa ang sabi ni Sol habang yakap-yakap siya. Ang mga bata ay tumatakbo-takbo sa mga mock-ups ng designs. Nag-celebrate sila ng kanyang success. Ang opening ay nagresulta sa isang major contract mula sa isang big telecom company para sa national campaign na nagbibigay ng 500K na budget na nagpapahintulot sa kanya na mag-hire ng full-time designer. Girls, salamat sa pagbisita. Kayong dahilan kung bakit andito ako ngayon. Yung hardin tips mo, Tita Dora. Ginamit ko sa mural na to, Growth from Roots, pahayag ni Beck sa toast. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang ang mga bisita ay nag-aabot ng baso. Ang major contract na yon ay nag-udyok sa kanya na mag-travel solo sa Bohol noong Setyembre, isang 4-day retreat sa isang eco resort sa Panglao, kung saan nag-hike siya sa Chocolate Hills at nag-swim sa mga clear waters ng Alona Beach. Doon, sa gitna ng payapang dagat, nag-reflect siya habang nagjo-journal sa kanyang sketchpad. Mula sa CCTV hanggang sa studio, ang buhay ay hindi linear pero puno ng twists na nagiging triumphs. Ang travel na yon ay nagbigay ng self-reflection na kailangan niya, na nagpapalakas ng kanyang determinasyon na maging mas mabuti para sa kanyang future self. Sa pagtatapos ng taon noong Disyembre 2026, habang ang mga ilaw ng Pasko ay nagliliwanag sa mga bahay ng Makati at ang amoy ng puto bumbong ay naghahalo sa hangin, ay nadde-decorate si Beth ng Christmas tree sa kanyang bagong apartment sa Rockwell. Ang isang one-bedroom unit na may balcony na nakaharap sa city lights, na kanyang binili gamit ang savings mula sa studio. Ito ay hindi siya mag-isa. Kasama niya si Clara, Milo, at ang mga bata nila, mga cute na 5-year-old twins na si Leah at Luca na tumatawag sa kanya na Tita Beth habang naglalagay ng mga ornaments. Tita Beth, eto ang star para maging top ang wish mo. Sigaw ni Leah habang umaakyat sa taburete, ang kanyang maliit na kamay ay naglalagay ng glittering star sa tuktok. Si Milo ay nagiinit ng eggnog sa kitchen, ang kanyang tawa ay lumalaban sa tunog ng jazz Christmas playlist. Beth, ang apartment mo, parang extension ng studio. Yung view, perfect para sa New Year's resolution mo. Ano na, more travels with Javi? Tanong niya habang nag-aabot ng mug. Ang kanyang mga mata ay puno ng teasing ngunit suportado. Si Clara ay naglalagay ng mga lights sa branches. Ang kanyang buhok ay messy mula sa pagtakbo kasama ang mga bata. Girls' night every week. Ha? Yung support group nag-expand na dahil sa'yo? At si Tali? Nag-enroll na sa night class para sa accounting. Salamat sa inspirasyon mo. Habang ang mga bata ay nagkakantahan ng All I Want for Christmas Is You, naramdaman ni Beth ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Ang init ng mga yakap ng pamilya na pinili niya, ang ningning ng mga ilaw na naglalahad ng mga pangarap na naghihintay. Clara, Milo, mga bata, salamat. Yung taon na to mula sa dilim hanggang dito, parang Christmas miracle. At si Javi, magdi-date kami sa New Year sa Bohol ulit. Yung buhay ko ngayon, puno na ng bagong pag-ibig at layunin. Sa gabing iyon, habang ang snow sa TV ay naglalaro at ang tawa ay nag-e-echo sa apartment, nagmarka ito ng kanyang buhay na tunay na pagbangon. Hindi perpekto, ngunit puno ng liwanag na hindi na mawawala. Tulad ng mga ilaw ng Pasko na magpapatuloy kahit pagkatapos ng gabi.